Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 9, mga talatang 30 hanggang 37. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila nauunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum, nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat, maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. At dumating sila sa Capernaum, nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Alam naman natin na ang ating Panginoon ay nagpapahiwatig na ng kanyang nalalapit na kamatayan at yung kanyang hirap na daranasin o daraanan. Sa kabila ng lahat ng iyon, ang mga alagad ay nagtalo-talo at ang kanilang pinagtatalunan ay kung sino ba ang dakila sa kanilang 12. Imbis na makadilamhati, imbis na i-comfort, aluwin ang ating Panginoon, ang kanilang iniisip ay pangsariling kadakilaan, pangsariling pedestal, pangsariling kasikatan, ni hindi man lamang nila ma-comfort ang ating Panginoon at damayan, bigyan ng mga nakaka-encourage na mga pananalita or mga salita ng Diyos na pwedeng makapagpalakas sa Kanya. Ipinapakita ni Marcos ang hindi pagkaunawa ng mga alagad sa mga itinuturo ni Jesus, hinggil sa kanyang kamatayan at pagkabuhay muli. Tahimik lang sila at walang nangahas magtanong. Si Jesus na nagkusang nagtanong sa kanila kahit alam ni Jesus ang kanilang pinag-uusapan. Importante ang magtanong kung gusto mong maging malinaw. Yan ang isang malaking suliranin din sa mga buhay naglilingkod. Kapag may dumating na isang balita, isang kwento, isang report, isang sumbong, hindi na nagagawang magtanong para bigyan ng linaw yung issue or yung usapin or yung sumbong at report. Basta na lamang tinatanggap at pinaniniwalaan. Ganito rin yung buhay ng kanyang mga alagad. Kaya si Jesus na ang nagkusang nagtanong sa kanila, bagamat, sabi sa ating binasa, alam na ni Jesus kung ano yung kanilang pinagtatalunan, kung sino ba ang dakila at sikat sa kanila. Importante ang magtanong kung gusto mong maging malinaw. Hindi masama ang magtanong, lalo na hinggil sa pananampalataya. Ang paglago at pagpapalalim ng pananampalataya ay nagsisimula rin sa mga panloob na pagpupunyagi, sa pagdududa at mga katanungan. Pero hindi dapat manatili sa pagdududa lang gaya ng mga alagad. Hindi sila nangahas magtanong, natakot silang ilantad ang kanilang saloobin at kanilang pag-iisip. Maaari kaya hindi sila nagtanong sapagkat papasok sa kanila yung panlulumo, panghihina, panlulupaypay, iniwan nila ang lahat ng bagay, sumunod kay Jesus, pagkatapos ay parang mawawalan lang ng saysay sapagkat sinasabi niyang siya'y mamamatay, para bagang sinasabing iiwan sila kaya't walang nangahas na magtanong. Natakot silang ilantad ang kanilang saloobin at kanilang pag-iisip. Hinihimok tayo ni Jesus na magkaroon ng katapatan na harapin ang ating mga pagdududa, tapang na harapin, hanapin ang kasagutan, at magkaroon ng mas matibay na paniniwala na ang Diyos ang kasagutan ng lahat. Kaya nga kung meron tayong maraming katanungan, sa Diyos tayo magtanong at makakamtan natin ang kasagutan. Ano-ano ba ang mga hindi natin nauunawaan? Itanong natin sa mga mas nakakatanda sa atin, sa ating mga magulang, sa mga matatanda sa pananampalataya. Maaaring sila'y makakatulong sa ating buhay pananampalataya. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.